Yes, hello. So, magandang gabi, magandang umaga, magandang hapon, magandang tanghali sa mga sulok ng mundo. Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking Muntin Channel. So, syempre po mga ka-Streetwise, so magandang araw po sa inyong lahat at sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. So, yun, no? So, thank you po mga kababayan sa patuloy po na pagsuporta po sa aking Muntin Channel. No? So, pagtyagaan nyo na lang po siguro itong itong video ko, talagang naghahang lang siguro talaga yung internet signal namin dito sa Iloilo, no? So ito, maraming salamat po sa patuloy po na pagsuporta. No? So ngayon mga kababayan, no, maingay po ngayon talaga si dating senador na Antonio Trillanes. Kasi ito no, actually mga kababayan, no, siguro nung naging presidente nga po itong si Digong, marami na pong binanggit or sinawalat itong si Antonio Trillanes noong mga panahon na yon. Yun nga lang po kasi mga kababayan, no, medyo malakas po talaga yung signal ng kulto ng mga DDS noon. Yung ideology ng DDS. 'Di ba? Na okay lang na magmura, yung presidente okay lang na pumatay. 'Di ba? So noong mga panahon na yun, talagang inipit po talaga si Trillanes at tinawag po siyang sinungaling, tinawag siyang manloloko, 'di ba? Ang daming tinawag kay Trillanes na, ang daming galit sa kanya noon. Pero eventually mga ka-streetwise, no, lumalabas po talaga yung kalokohan ng isang presidente pag siya po ay wala na po sa posisyon. Kasi po, yung mga connections niyan, yung mga inappoint niya, yung mga kapit niya nga po dyan sa mga departamento na yan, is papalitan din po yan. So ngayon, dahil na nga po kasi parang nagiging conspiracy na po yung gobyerno natin eh. Very sad to say, no? So dahil nga po sa pangyayari po na yan, no, na ngayon wala na pumuprotekta ngayon kay Digong, ngayon, lumalabas na po talaga na hindi talaga ganun kaperpekto ang Duterte presidency. At ang lumalabas ngayon, no, na ang dating tinatawanan po ng mga tao, ang dati pong, di ba, kinaiinisan po ng mga tao, ngayon po ay parang lumalabas na whistleblower. Na ito na nga po si Antonio Trillanes. Kasi alam naman po natin na yung Magdalo po na yan, yung grupo nga po ni Trillanes ay meron pa rin pong, ano yan eh, may mga intel pa rin po yan. So ngayon mga kababayan, no, ang isa nga po sa siniwalat niya nga kahapon, nakita ko lang sa inyo, no. So, ito ay nangyari dito nga po sa Kapihan sa QC. Yan. Sa interview nga po na to sa Quezon City. Okay, shinare yan ni Trillanes kahapon. So, ang sabi nga ni Trillanes diyan po sa interview na yan, no. Okay. Nasa peligro ang Marcos administration. Trillanes warns versus Sara Duterte. Nung una mga kababayan, nung medyo napag-uusapan na to, hindi kaagad ako naniwala. Siguro alam nyo naman, di ba? Sa mga matagal na pong naka-follow po sa akin, hindi kaagad ako naniwala sa mga bali-balita na to nung nakaraang taon. Kasi ako naman, sa matagal na rin po naka-follow sa akin, alam nyo naman na ako naniniwala talaga ako kapag meron na pong ebidensya at meron na pong mga reference. At doon po tayo babase. Pero alam naman po natin ngayon, di ba, na itong si Sara Duterte ay nagiging oposisyon na po talaga. So alam naman din po natin mga kababayan na once po na napatalsik itong si PBBM, ang papalit po siya mismo. Ang tanga kasi ni Sara Duterte. Oh, meron pa gusto niya pala maging presidente, bakit hindi siya tumakbong presidente? So ngayon lumalabas pa ngayon na may utang na loob na ayan nasabi ng mga DDS O di ba sinusumbat nila ngayon 'yan na mayroon parang utang na loob kundi daw po nakipag-alyansa si Sara, hindi daw po mananalo. Or kung kinalaban ni Sara, katangahan mo yan Sara. Sana nilabanan mo. Kasi mga kababayan, no, hindi talaga alam ni Sara yung kapasidad niya noong mga panahon na yon. Alam niya na tanga siya. Alam niya na hindi niya talaga kaya patakbuhin yung Pilipinas. Kasi mga kababayan, kung talagang desidido si Sara Duterte na tumakbong presidente, tatakbo yan. Number 1 sa survey, hindi tatakbo yan. So alam ni Sara Duterte kapasidad niya nung eleksyon na hindi niya talaga kayang hawakan ang Pilipinas bilang presidente. Ngayon, naging vice president na siya ngayon. Ang daming mga chuchu, ang daming mga bulong-bulong na, oy Sara, alam mo, kaya mo maging presidente. Di ba yan? Parang sila Panelo, sila Roque. So si Sara Duterte na uto. So ngayon, naging oposisyon. Well, kung ganyan pala yung gusto mo, edi sana, tumakbo ka na sana dati. Di ba? Ngayon, sige, tuloy natin to Actually, ito merong konting mali si Trillanes dito Nakuha ko yung point.
ng gusto niyang protektahan ang presidente natin ngayon. Kasi alam naman po natin na si Trillanes ayaw talaga niyan sa mga Duterte at sa mga Marcos. Ayaw talaga niyan ni Trillanes sa Duterte at saka Marcos. Pero lumalabas talaga mga kababayan, mas ayaw ni Trillanes sa mga Duterte. So ganyan po takbo ng politika sa Pilipinas. Namimili tayo na sa tingin natin, no? So sa tingin ni Trillanes, masama parehas yung pamilya na yan, Duterte at Marcos. So ang pipiliin ni Trillanes, base sa kanya, di ko sinasabing base po sa akin, base sa kanya, kung sino yung less evil dyan sa dalawa na yan. Pero mga kababayan, alam naman po natin na lahat naman po ng binato sa pamilya Marcos, about po nga po dyan sa mga ill-gotten wealth po na yan, is nasagot na po natin yan. Walang ninakaw. Walang napatunayang ninakaw. Okay? So ito, no, continue natin. So sabi nito, no, the Marcos administration is reportedly in the precarious state as long as Vice President Sara Duterte remains in office. Former Senator Trillanes IV said. Yan. So ano ba yung dapat ditong solusyon? Impeach si Sara? So continue natin, sabi pa dito ni Trillanes, no? The Marcos administration is reportedly, so okay na yan. In the press briefing Sunday kahapon, Trillanes warned that Duterte and her allies will not rest until she become president. Okay. He said the 2025 midterm polls are critical to President Ferdinand Marcos Jr. political survival. Okay, siguro may point. Sige, may point Okay. Itong mga darating na buwan ay critical para sa survival ng Marcos administration. Pag umabot ng 2025 at mukhang ng mga Duterte ang mayorya ng Senado, magiging lame duck na sila, Marcoses. At alanganin na sila dyan, he said. So actually mga kababayan, ito himay-himayin natin to Himay-himayin natin itong sinabi ni Trillanes kung may katotohanan ba to, no? So ngayon, para mas malinaw, panoorin na lang po natin yung sinabi ni Trillanes ng buo. And then, okay. Hindi pa pala tapos. Pero siya sinabi dito, sige, sabi niya pa dito, no, ilang hakbang na lang pwede na siyang impeach anytime at uupo yung anak. Trillanes added, referring to Marcos and the Vice President, the daughter of former Rodrigo Maudigs. As if Marcos will complete his term until 2028, the former senator said, nasa peligro ang Marcos administration habang ang Vice President niya ay si Sara Duterte. While Marcos and Duterte have denied cracks, dinideny pa ba nila? In their alliance, known as the Unity Team, their allies have been at odds with each other for months over supposed destabilization plot, destabilization effort. Actually, mga kababayan, no, kung makita natin mga kababayan, si PBBM hindi pa po bumabanat sa Vice President. Wala. Hindi talaga ugali ng presidente natin yung bumanat So ang bumabanat ngayon ng paunti-unti, si Sara. Si Sara ay pumipitik-pitik Di ba? And then syempre yung mga kaalyado, alam naman po natin na nagbabanggaan na yan. So ito na nga po yung video na panoorin natin. Itong video nga po ni Trillanes. Ayan. Okay, taga lang. Teka lang. Yan. Nako, kung ganito yung laptop ko, kailangan ko nang bumili ng bago siguro. Okay. Sige. Panoorin natin to Sige. Okay. Bakit ba napasok po yung administrasyon tapusin ng termino hanggang 2020? Alam nyo, kung po yan, maganda po yung tanong ninyo. Itong mga darating na buwan ay critical para sa survival nitong Marcos administration. Kasi pag umabot ng 2025 at makuha nila yung mayorya sa Senado ng mga Dutertes, magiging lame duck na sila at alanganin na sila dyan. Pagka nakuha nila yung majority sa Senate after 2025, ano yan, ilang hakbang na lang pwede na siyang i-impeach anytime at uupo yung diba? Kaya nasa peligro to yung Marcos administration habang ang Vice President niya ay si Sara Duterte. Okay, yan. So yan ang sinasabi ngayon ni Trillanes.
So ngayon mga kababayan, no, tingnan ngayon natin kung sino-sino ba yung mga senador ngayon. Kasi ang sabi ni Trillanes, kung talagang majority ng Senado ay magiging kaalyado po ni Duterte, is nanganganib po si PBBM. Kasi alam naman po natin mga kababayan, yung impeachment, hindi po yan pinag-uusapan kung meron bang kasalanan o wala. Ayan po ay usaping politikal. Di ba? Kahit po ang presidente po ay walang ginagawang masama, pwede pong hanapan ng butas yan. Depende po sa politika po yan. Tulad nga po ng nangyari kay Erap dati. Di ba? So, ang katangahan kasi ni Erap, yung, what they call this, hawak ni Erap yung Senado noong panahon na yon. Pero yung Congress, hindi niya hawak. So, kaya nga po tumakbo po yung impeachment trial kay Erap at tumakat ito sa Senado kasi nga po, yung House Speaker noong panahon ni Erap is independent, si Manny Villar. Now, which is, in reality, hindi naman pala independent. So ngayon, tingnan ngayon natin. Bale, yung nanalong senador nung nakaraang taon, ito tingnan ngayon natin to. Actually, may point si Trillanes eh. Kasi ngayon, ito yung, di ba, meron tayong senador, 12. And then nag-overlapping yan every 3 years. So 12-12 napapalitan po yung mga senador. So bali yung 12 po na senador hanggang 2028 si Robin Padilla, unang-una. Alam naman po natin na si Robin Padilla po ay Duterte yan. Okay? So Loren Legarda sa ngayon is madikit kay Zubiri. Pero alam naman po natin na si Legarda po is isa po yung political butterfly. So 50-50 po tayo kay Legarda. Kay Win Gatchalian, makasara talaga yan. Tama, di ba? Pag mali ako, i-comment ko lang kung mali ako Mark Villar, Duterte po yan. Sigurado yan. Kasi ang laki ng nakulimbat, ang laki ng naging trabaho ni Mark Villar nung panahon ni Duterte. DPWH ba naman eh. Tapos si Kiss Escudero, anti-Marcos yan. Bicolano, di ba? Okay. And then, sino bang sunod? Si Joel Villanueva. Ano ba ito si Joel Villanueva? Parang hindi ko rin masabing PBBM din si Joel Villanueva eh. Parang hindi ko rin masabi mga kababayan eh. Di ba? Tapos, si JB Ejercito, 60-40 ako dito kay JB Ejercito. Sa tingin ko kay JB Ejercito, 60% kay PBBM, 40% babaliktad. Okay? Si Cayetano, alam na natin. Alam na natin si Cayetano. Ano yan? Duterte yan. Jinggoy, 60-40 din ako dito. Tama ba? Tama ba yung ano ko? Yung observation ko? I-comment nyo lang dyan kung may mali ako Inisa-isa ko lang po kasi gusto ko lang pong justify yung sinabi nga po ni Trillanes na maraming mga pro-Duterte ang mga nasa Senado. Okay. Mig Zubiri, Senate President ngayon, sa tingin ko, kay PBBM ito. Pero depende pa rin po yan sa takbo ng politika. Di ba? Risa Hontiveros, BBM to. Sigurado ako dito. Kasi sabihin na nga po natin na si Risa Hontiveros po ay dilawan, pero alam naman po natin na si Risa Hontiveros, di ba, mas ayaw ng mga dilawan sa mga Duterte kumpara sa mga Marcos. So ako, naniniwala ako na si Risa Hontiveros, magma-Marcos ito. Naniniwala ako dito. Rapi Tulfo, ewan ko lang, pero sa tingin ko magma-Marcos ito. Tingin ko lang, magma-Marcos ito. Kahit na minsan may pagkasinto-sinto yan si Rapi Tulfo, tumatama naman siya minsan. Yung way niya lang po kasi minsan napaka-unethical. Pero base po sa obserbasyon ko lang kay Rapi Tulfo, masusundin niya nga po yung rule of law. Na respeto yung binoto at yung nanalo ng eleksyon. Di ba? Sa tingin ko, nag-agree kayo lahat eh. Medyo maganda yung observation natin. So ito yung 12. Sa 12 po ngayon, masasabi natin dito na 20% lang po talaga dito yung solid na magma-Marcos. Ang masama mga kababayan, sino ba yung mga nangunguna na senador sa 2025? Depende po sa survey. Ngayon, kung titinan po natin yung Octa Research, ito. Kung titinan po natin yung Tangere, ito. Kung titinan naman po natin yung SWS, ito. Yan.
So ngayon ito, tingnan ngayon natin to So ang medyo maganda-gandang tingnan dito is yung ito. Hindi. Dito tayo. Yan. Kasi dito kasi sa Okta Research hindi pasok si Digong sa top 12 So maganda yung pasok si Digong. Dito na lang tayo sa Tangere, hindi. Dito na lang para sa maganda. Kasi yung Tangere kasi mga kababayan, ano lang yan eh. Ewan ko ba? Bahala. So ngayon dito tayo ngayon sa top 12 na pwedeng pumasok. Okay. So ngayon mapapalitan po yung iba po sa Senado. So tingnan ngayon natin yung 12 posibleng pumasok sa 2025. Erwin Tulfo, Maca Marcos. Sigurado yan. Tito Soto. Ano ba si Tito Soto? Hindi ako sigurado. Sa tingin ko magiging Maca Marcos naman si Tito Soto eh. Tingin ko lang Ewan ko lang. Pero hindi 100%. Bongo, Duterte. Pia Cayetano, Duterte. Bato de la Rosa, Duterte. Isko, ako naniniwala ako na magmamarcos ito. Oh. Anong reason? Kasi yung way na magsalita nga ni Isko, sa tingin ko lang, ewan ko lang pwede nyo naman, kasi ito opinion ko lang to, wala akong ebidensya, no? Pero base lang ito sa opinion ko. Pwede nyo naman akong i-correct eh. Kasi sa nakikita ko kasi kay Isko, di ba? Makamasa. And then nirerespeto niya naman, 'di ba? Nung nakarang election, nirespeto niya, 'di ba? Na sabi niya, ang tagumpay ni Bongbong Marcos ay tagumpay ng Pilipino. Sinabi niya 'yon, 'di ba? And then irespeto ang desisyon ng mga Pilipino. Sinabi rin po ni Isko 'yon. So, naniniwala ako na kung makakapasok si Isko, magmamarcos ito. Hindi 100%, malamang 70%, no. Tapos Amy Marcos, alam na natin to, no, visit to eh. Duterte to eh. Dapat nga pangalan ni Amy Marcos Amy Manotok Marcos dapat eh. Pampilo Lacson. Si Pampilo Lacson idol ko to eh, pero 50-50 ako kay Pampilo Lacson. Depende Pampilo Lacson, depende sa takbo ng politika 'yan. Okay? Manny Pacquiao magmamarcos ito. Sigurado ako. Alam nyo kung bakit? Meron ito dapat dapat discreet na information to eh. May nakuha po tayong information po na si Manny Pacquiao po tatakbo po talagang senador 2025. At siya po ay papasok po sa ticket ba tawag doon? sa grupo po ni PBBM. Tandaan nyo itong content ko na to. Si Manny Pacquiao tatakbong senador yan, sigurado yan, at doon po siya papasok sa grupo ni PBBM. So sigurado ako 100% na mag-BBBM ito. At sinabi ni Pacquiao dati na ang mga Duterte po ay magnanakaw. So naniniwala ako na si Manny Pacquiao magmamarcos ito. Okay. Tapos Willie Revillame, not sure, ba? Lito Lapid, wala akong pakialam. Dapat din naman nalo si Lito Lapid. Nakapasok pa yan. Tapos si Willie Revillame nakapasok. Willie Revillame, hindi tayo sigurado dyan. Pero mukhang magbubongbong Marcos diyan si Willie Revillame, no? Ewan natin. Yan. So ang punto dito mga kababayan, uncertain. Yung sinasabi nga po ni Trillanes na nanganganib po si PBBM dahil po majority sa 2025 puro mga Duterte papasok, may point. May point siya doon. Oo. Pero meron siyang palpak dito. Kasi mga kababayan, hindi kasi pwede na tumakbo yung impeachment kung hindi po ito dadaan sa House. Kahit na lahat po ng senador ay galit sa presidente, hanggat yung House po ay hawak po ni Martin Romualdez, protektado po yung presidente natin. Hindi natin sinasabi na natatakot tayo sa impeachment. Kasi alam naman po natin na walang ginagawang masama yung presidente natin ngayon. Di ba? Well, may mga kritik na legit na kritik kay PBBM, pero ang sinasabi natin dito, di ba, tulad nga ng sinabi ko kanina, ang usapin po ng impeachment sa presidente, hindi po yung usapin kung may kasalanan o wala. Usapin po ito ng politika. Kung ang Congress po ay hindi po hawak ng presidente, nanganganib po yung PBBM natin ngayon. So, ngayon, tingnan ngayon natin, syempre meron tayong reference dito, di ba? So tingnan ngayon natin dito, no? So ito yung impeachment in the Philippines. Okay? Impeachment in the Philippines is an express power of the Congress of the Philippines to formally charge a serving government official with impeachable offense. Okay? After being impeached by the House of Representatives,
The official is then tried in the Senate. If convicted, the official is either removed from the office or censored. So mga kababayan, malinaw mga kababayan na yung Congress of the Philippines po talaga magsisimula yung impeachment. So hanggat nandyan po si Martin Romualdez, naniniwala po ako na hindi uusad yan. So medyo may pagkahalong OA itong si Trillanes, no? Ito lang, ano lang ha, honest opinion naman, meron naman tayong reference dito, no? So dito, continue lang natin, no? Sabi dito, impeachment followed by conviction is often only way to forcibly remove a sitting official. While impeachment is often used to refer to entire process of removing an official from office, it only formally refers to the indictment stage in the House of Representatives, not the trial stage in the Senate. Under the current Constitution, an official can be impeached if the 1/3 of the House of Representatives votes in favor. So mga kababayan, so meron tayong 200 na Congress, no? Congressman, tama ba? 215 or 300. So, kalimutan ko na tuloy. So, pag yung 1/3 ba nakalagay? 1/3, no? 1/3 pala, no? So, 1/3 of the House. So, 75% ba? Tama, hindi. 60. 63. So, kung 63, tama, no? 1/3, no? 63%, no? Tama ba? So, basta 1/3. So, pag 1/3 po ay pumabor po na ipa-impeach po ang presidente, uusad po yan. So, yun. So, ngayon, 300, no? 250 300, nakalimutan ko na. Na-content ko na dati, nakalimutan ko pa tuloy. So, yun nga mga kababayan. So, ngayon, at least, mga kababayan, napaka-sensitive po talaga, no? Napaka-sensitive po talaga. At tama, last term kasi ni actually hindi pa last term ni SMR no ni Martin sa 2025. Kasi nung nakaraan, yung pinatakbo niya is yung asawa niya. Nanalo. And then naging congressman ulit si Martin Romualdez 2019. So sakto 2028 matatapos yung term niya bilang senador. Ay napakakaalam ko no. So ngayon, ang sinasabi natin dito mga kababayan, kaya pala na matindi talaga yung banat ng mga Duterte kay Martin Romualdez kasi si Martin Romualdez po talaga yung pinaka-hadlang para po ma-impeach po yung presidente natin ngayon. Diba? So, ang masasabi ko lang dito, may point si Trillanes na posible talaga sa 2025 na majority talaga ng mga senador ay maka-Duterte. Pero, yung impeachment, mukhang malabo po yan kasi sigurado ako na aharangin po yan sa House. Hindi po uusad yan sa House. Hindi po uusad yan, naniniwala ako. Hanggat si Martin Romualdez po yung presidente. Yun nga lang kasi mga kababayan, kaya pala mga ka-streetwise, nung last year, init na init ito si Gloria Macapagal Arroyo. Diba? Ito si mismong kaalyado mismo ni Duterte nagbanggit nito. Oh, si Pantaleon Alvarez mismo nagbanggit nito ha. Ito ay June 10, 2023. Oh, Alvarez says, oust Romualdez plot real. Hint at GMA involvement. Okay. Si Pantaleon Alvarez ata ito eh. Basahin natin to para sigurado tayo, no? O Pantaleon Alvarez nga, no? Double del Norte. O sabi dito, a former head of the House of Representatives acknowledged yesterday that there was a plot to oust Speaker Martin Romualdez and hinted that Pampanga Representative Gloria Pandac Arroyo was behind it. Sabi mismo ito ni Pantaleon Alvarez na dati rin pong House Speaker ni Duterte. So, ito yung sobrang connected dots na sobrang obvious. Na talagang, meron talagang plot para tanggalin po si PBBM. Tulad nga po na sinabi ko nga kanina, kung si Martin Romualdez po ay mawawala sa House Speaker, ang papalit nga po si Gloria, sabi yung plot nga po nung last year, mas lalong delikado po yung presidente natin ngayon. Malamang yung issue sa ano bang issue na pwede nilang ibato ngayon kay PBBM? Wala eh. Ano ba? Malamang yung Chacha. Yung Chacha. Malamang pwedeng gawing grounds yun, di ba? Ano pa ba? Wala eh, kasi wala akong maisip. Pulburon. O, di ba? Baka kung si Gloria yung naging presidente, baka yung Pulburon naging totoo na sa atin ngayon.
Yan, di ba? So mga kababayan, dati taga-suporta ako ni Sara Duterte, pero base nga po sa mga developments, kung tayo po ay, di ba, kung tayo po ay naniniwala sa demokrasya ng bansa natin at naniniwala po tayo na mas lalo makakasama kung patatalsikin po natin si PBBM at ipapalit po ang mga Duterte, di ba? So, kailangan na natin mag-isip dito. May mga kaibigan po ako ngayon, no, na hanggang ngayon is PBBM supporter. Vlogger, no? Pero Sara Duterte supporter pa rin. So, sa tingin ko, kailangan nyo na mamili. Sa tingin ko lang, kailangan nyo na mamili dito. Yon. So, kayo mga kababayan, anong masabi nyo nga po dito sa bagong pasabog ni Trillanes, no? So, ito lang, no? Tama siya, in my own opinion, tama siya, pero meron din po siyang sablay. Tayo, naging fair tayo dito, no? So, ipa-comment lang po sa baba, sa Team Replay po, no?